Una sa lahat, ang tensyon ng mga homeowner officials sa isang subdivision sa Las Piñas. Nauwian sa tulakan at sakitan. Ang isang ito may dala pang pamalo. Pati salamin ng pintuan nabasag. Sa gitna ng tensyon, isang si Q ang namatay. Ang buong detalye sa balitang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi ang Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presyo ng gasolina at diesel nagbabadyang pumalo ng hanggang 90 pesos kada litro dahil sa gulo sa gitnang silangan. Dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte nakitang sufficient and substance ng House Justice Committee. Kampo ng Vice may 10 araw para sumagot sa mga reklamo. Quezon City Congressman Bong Suntay nag-sorry kaugnay ng pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero nanindigan siyang walang mali sa kanyang apology. National Security Advisor Eduardo Año ay dinemanda ang 18 nagpakilalang dating security aide ni Zaldico matapos siyang akusahang tumanggap ng pera. TNBS driver na sinita dahil nagsiselfone habang nagdadrive na galit sa pasahero. Comment ko sa'yo is nanonood ka kasi habang nagdadrive. And Pinaplas ko lang sa'yo. Pinaplas ko lang. you're scrolling your phone. Ako, wala. At ang pagkakasabi ko lang sa'yo ay, sir, pwede po mag-focus tayo sa Ang pagdadrive. tagal ko na nagdadrive. At ang kwelang hatid ni na Ashton Olviga at Rufa May Quinto sa anthology series na Who's the Boss? Maring umabot ng 90 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa gera sa Middle East. Yan po ang babala ng Department of Energy. Papakiusapan naman daw ng gobyerno ang mga gasolinahan na gawing utay-utay ang taas presyo para hindi gaanong masakit sa bulsa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. June 2022 nang umabot ng 90 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang panahong pumutok ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong 2026, nagkakagulo naman ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi malayong muling sumipa sa 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa tensyon sa Middle East. Tinatayang nasa 8 milyong bariles kada araw ang ine-export na langis ng Russia, pero mas malaki ang pinagsama-samang oil exports ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq at Kuwait na naiipit sa gulo at apektado ng isinarang Strait of Hormuz ng Iran na pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. We can only look back at our experience ng kaparehong sitwasyon. So, hindi humalayo na mag-i-increase. At nakita na natin nga yun nung June 2022 na yun ang medyo mataas peak price yun ng epekto ng March na simulang gulo doon sa Ukraine and Russia. Dahil sarado ang Strait of Hormuz, mas mapapalayo ng ruta ang mga oil tanker na nakakadagdag sa shipping cost. Nauna nang sinabi ng DOE na posibleng tumaas ng 10 piso ang kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Pero kanina, nilinaw ng ahensya na pwede pa itong magbago. Nag-uusap-usap na rin daw ang DOE at ang mga kumpanya ng langis para sa utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, dumadaing na ang mga tsuper. Wala nang kinikita dahil napupunta sa diesel. Ang naiuwi na lang po namin noon, 200 na lang po isang araw. Pasyado pong pahirap po yun sa amin na mga jeepney driver. May maiuwi man po siguro kami, kapiranggot na lang. Naghahanda na rin ang Department of Transportation sa pagbibigay ng fuel subsidy. Nanawagan na ang LTFRB sa mga driver at operator, lalo na yung may mga sira o nawawalang card, na ihanda na ito at ayusin na para hindi na sila mahirapan kapag nagsimula na ang pamimigay ng ayuda. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihilingin niya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na tapyasan ng excise tax sa langis. Gaya ng Pangulo, nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente at langis. Madaming nangyayari ngayon na development sa pangdaigdigan. Ang pinakahawak at magagawa ng ating mga kababayan, kagaya rin sa pamahalaan, mas maging masinop dun sa paggamit ng mga existing resources natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Malapit nang umabot sa 1,000 ang nasawi dahil sa giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Sa kabila niyan, marami pa ring OFW sa Middle East, lalo na sa UAE ang ayaw umuwi kahit pahanda na raw ang ating pamahalaan sa malawakang repatriation. Nasa frontline ang balitang yan si Raniel Pawi. Halos oras-oras tinatawagan at kinukumusta ni Nanay Wilma Abay ang anak niyang si Norman na nasa Dubai. Hindi kasi mawala ang takot niya mula nang madamay ang United Arab Emirates sa sigalot ng Amerika at Israel laban sa Iran. Hello anak, kumusta kayo? Okay niyo ba kayo dyan? Gusto niyo umuwi? Okay naman, ma. Sa ngayon, very safe po rito. Actually, since kahapon pa po is yung ibang company is nagbalik ka na sa trabaho. Pero sa kabila ng takot, nag-aalalang bumalik sa Pilipinas si Norman kahit pasagot ito ng gobyerno. Pagdating kasi dyan, medyo magbaback to zero ulit. Though, alam ko na pwedeng magkaroon ng maliit na business galing sa gobyerno, pero iba pa rin kasi yung mga na-receive namin dito. Isa lang si Norman sa mga Pilipinong hindi pa nagpaparepatriate. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, higit 500 OFW sa UAE ang nagpalista sa repatriation program. Yun nga lang, wala pa ito sa 1% sa total population ng mga Pinoy roon na halos 1 milyon. Yan ay kahit pa nagbubukas na ng ilang flights ang dalawang major airline carriers sa UAE. Certain international airlines, especially in UAE, have started resuming their flights, right? Etihad and Emirates. So we are also coordinating with these two airlines along these lines. Sa kabilang banda, aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na malaking hamon ang malawakang repatriation ng pamahalaan. Kukulangin daw kasi ang air assets ng AFP at ng Philippine Airlines. Kaya posibleng kailanganin pa ng mga commercial maritime naval ship o ng mga chartered plane. Kinumpirma rin ni Remulla na may 11 local officials na stranded ngayon sa Dubai. The Travel Authority naman, mga vice mayors from Bulacan, parang 11 sila eh. So ngayon, stuck sila sa Dubai. Personal capacity sila pumunta. Ay nakalagay sa application nila eh, di pinayagan namin, di ba? As long as no government funds are used. Isa pang nadamay ang Lebanon matapos atakihin doon ng Israel ang militanteng grupong Hezbollah na kaanib ng Iran. Ilang Pinoy roon ang nagbabayanihan na. Ang grupong Tres Marias, 70 pamilya na iba't iba ang lahi ang pinatuloy at pinakakain sa kanilang shelter. Nagpapanik sila kasi lumikas sa mga bahay-bahay nila dahil nga binomba. So, hindi talaga expected yun. Ngayong araw nga, may sumabog na naman na residential area sa southern part ng Beirut. Kita sa video ang makapal nitong usok. Ngayon, tila ghost city na ang maraming lugar sa Lebanon dahil sa mga pagsabog. Ang mga nadamay na Lebanese kanya-kanyang diskarte sa paglikas. Patuloy ring pinupuntirya ng Iran bilang ganti ang mga embassy at base militar ng Amerika sa Middle East. Kabilang sa tinamaan ang embahada sa Southern Ring Road sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasa pool din ang parking lot ng US Consulate sa Dubai, UAE. Namataan ding umuusok ang oil industry zone sa Fujairah. Wala ring tigil sa pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran. Pinaulanan ulit nila ng airstrike ang capital city na Tehran. Sa satellite images na ito, kita ang lawak ng pinsala sa Iran. Wasak rin ang Assembly of Experts building. Sa huling report ng Al Jazeera, higit 800 ang nasawi sa Middle East, pinakamarami sa Iran na may halos 800, 4 na po naman sa Lebanon at 11 sa Israel. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na may mga Pinoy na lula ng 40 barko na na-stranded sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa mga shipping company na may mga hawak sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Raniel Pawid, News 5. May 10 araw ang kampo ni VP Sara Duterte para sumagot sa 2 impeachment complaints. Yan ay matapos deklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang mga reklamo. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at 1 tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa 2 reklamo.
Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth, which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga, bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Git ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasabina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon pa lang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Bakit ngayon laki nagsampa ng kaso? Nang matanong naman mismo ang bise ng media, matipid ang kanyang naging sagot. Marami akong ginagawa sa trabaho, hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagsorry na si Quezon City Congressman Bong Suntay kung may nasaktan man daw sa umano'y analogy niya ng desire at imagination kay Ann Curtis. Pero nanindigan pa rin naman babatas, walang mali sa mga sinabi niya. Nagbabalik si Marian Enriquez. Hindi tayo perfectong tao. Yung maling analogy, hindi nagustuhan ng iba. Well, sorry doon sa mga hindi nakagusto. But actually, in fact, that analogy was incorrect. Yan ang pahayag ngayon ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito ay matapos ulanin ng kaliwat kanang batikos ang mga pahayag niya tungkol sa desire at imagination niya sa aktres na si Ann Curtis. Nagsisisi ako na may nasaktan mga kababaihan because that was never the intention. May nasaktan, hindi tayo ng dispensa. Miss Ann Curtis rin, isa lang ang tutulong yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Pero sa kabila ng paghingi niya ng sorry, nanindigan ng kongresistang walang mali sa mga sinabi niya. Pero nagsisisi ka, sir, yung mabot mo yung analogy. Well, sa pagbigay ng analogy, I stand by my statement that analogy was used to prove that statements are oftentimes taken out of context.
Paliwanag ni Suntay, biglaan lang niyang naisip ang paggamit kay Ann Curtis bilang halimbawa. Di ba nung isang araw kasi may kaibigan ako nanood nung pelikula eh. Yun ang unang naisip kong pangalan. Si Senator Risa Hontiveros, ikinababahalang walang nakikitang mali ang kongresista sa kanyang mga pahayag. Nakalilimutan daw ata ni Suntay na may parusa sa batas ang pangaharas base sa kasarian. Kaya si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya pinasa sa ilalim sa gender sensitivity training ang kongresista. Walang espasyo dito sa kapulungan ito at kahit saan para sa pag-objectify ng kababaihan. Huwag natin gamitin ang objectification of women para lang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Pero tinanggihan yan ni Suntay. Palagay ko, that's uncalled for. Kasi ang sinasabi ko nga, that the state analogy was purely taken out of context and there was no malice meant in that statement. My actions, my previous disposition would show that I am very gender sensitive. Giit naman ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, may epekto raw ang ganyang mga pahayag ni Suntay sa mga babaeng nakararanas ng pambabastos at pang-aabuso araw-araw. Kaya hindi raw dapat ito maging normal lalo na sa isang kongresistang may impluwensya ang salita sa lipunan. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ikinadismaya ang pahayag ni Suntay lalo't Women's Month pa naman ngayon. Nakababahala raw dahil kasama pa noon ang nooy konsehal na si Suntay sa pagpasa ng Gender and Development Code sa lungsod. Hindi rin umubra ang pahayag ni Suntay sa Malacanang. Dapat ba bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Nang matanong naman kung sapat ba ang paghingi ng paumanhin ni Suntay, siguro mas maganda pong itanong nyo yan, lalo na Alvin, itanong nyo yan sa wife ni Congressman Suntay. nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tiyempo ngayong Women's Month, naglabas ng survey ang social weather stations kaugnay ng papel ng kababaihan sa lipunan. At base dito, maraming Pilipino pa rin ang niniwalang dapat nasa bahay lang ang mga babae. Sa survey, higit 80% ang naniniwalang trabaho ng mga lalaki ang kumita ng pera, habang pagbabantay naman sa bahay ang tungkulin ng mga babae. 8% lang ang hindi sumang-ayon, habang 9% ang undecided. Sa pahayag naman na karamihan sa mga babae ay mas gustong manatili sa bahay at mag-alaga ng anak, 75% ang nag-agree habang 14% ang disagree. Kung tatanungin naman ng respondents kung maghihirap ang isang pamilya kung may full-time job ang isang nanay, 51% ang sumang-ayon habang 36% ang tutol. Isinagawa ang survey noong November 24 to 30 noong 2025 sa 1,200 adults nationwide at may plus-minus 3% sampling error margins. Naghain na reklamo sa DOJ si National Security Advisor Eduardo Año laban sa 18 umunoy bagman ni Zaldico at iba pang personalidad. Kaugnay po ito sa pagdawit sa kanya sa mga nakatanggap umano na mali-malitang pera bilang kickback sa mga flood control projects. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Noong nakaraang buwan lamang nang isumite sa ombudsman ng affidavit ng 18 dating sundalo ng mga umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico. Isa sa idinadawit sa kanilang sinumpang salaysay ay si National Security Advisor Eduardo Año. Kabilang daw si Año sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera sa isang meeting sa Polo Club Townhouse sa Makati. Mariing itinanggihan ni Año. Kaya naman, naghain si Año ng reklamo sa Department of Justice, pati na rin sa abogado nilang si Attorney Levy Baligod at kay dating Congressman Mike Defensor. Reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances na nasa revised penal code ang inihain niyang reklamo. I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really malicious imputation. May mga isusunod pa raw na isasampang reklamo si Año laban sa grupo. Kabilang din sa mga naunang idinawit sa money delivery scheme sina Congresswoman Leila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes.
Itinanggi na nila ang alegasyon. Nadawit din si Pangulong Bongbong Marcos pero pinabulaanan niya ng palasyo. Tumanggi muna magsalita mga inireklamo habang inihahanda pa ang kanilang magiging opisyal na pahayag sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Mabilis dumepensa ang ilang celebrity at close friends ni Ann Curtis sa mga pahayag ni Congressman Bong Suntay sa aktres. Ang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, tinawag na disgusting o nakakadiri si Congressman Suntay. Hindi lang bilang isang lalaki kundi isang ama at asawa. Lumalabas daw ang totoong kulay ng opisyal sa mga salita nito matapos ang issue. Kaya ang himok ni Jazz kay Congressman, wag nang magsorry kundi tumahimik na lang. Ang co-host naman ni Ann na si Ami Perez, iginiit na wala sa kulay sa politika ang issue kundi sa babaeng nabastos sa isip at salita. Pati nga si Bianca Gonzalez, sinabing mas nakakasukang isipin na walang nakikitang mali ang kongresista sa kanyang mga pahayag. Si Nadine Lustre naman nag-repost sa Instagram story ng mga katagang nakakainit ng dugo ang kabastusan sa mga babae. Pati si Angel Locsin naghahanap ng pamalo dahil sa inis sa issue. Kinondena na rin ng League of Filipino Actors ang mga pahayag ni Congressman Suntay. Wala raw katwiran ang lengguwaheng nag-objectify sa isang babae. Nahack ang Instagram account ni kapatid star Andrea Brillantes. As of this writing, deleted ang posts sa IG account ni Blythe na may 14.6 million followers. Pero may cryptic IG story pa tungkol sa isang toxic na tao na hindi naman pinangalanan. Nag-post ng IG story ang close friend ni Blythe na si Bea Bores. Kinonfirm niyang nahack ang account ni Andrea kaya wag raw munang makipag-interact dito. May mga bound pa akong hottest o showbiz chika kaya dyan lang muna kayo mga kapatid. Susunod, VP Sara Duterte, nireklamo ang umunoy bagman niyang si Ramil Madriaga. PNPS driver na nagalit matapos itahing nagsi-cellphone habang nagmamaneho, posible raw ipatawag ng LTO. At Sandara Park, bumanat na sa akusasyon sa kanya ng co-member sa 21 na si Park Bob. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-hide ng reklamong perjury si VP Sara Duterte laban sa taong nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Git ng bise, politically motivated ang mga alegasyon ni Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong perjury o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Laban yan sa nagpakilala umanong dating aide niya na si Ramil Madriaga. Nanumpa rin si VP Sara sa kanyang affidavit para idiin na nagsinungaling umano si Madriaga sa nauna nitong mga pahayag. VP Sara is done playing this game with her enemies on their terms. So this is us bringing the fight to them. Kasi kapag napatunayan na may perjury dito si Madriaga, syempre kulong yun. Si Madriaga ang umaming dating aide at nagsilbi umunong bagman ni VP Sara. Siya rin ang nag-akusang tumanggap ang bise ng campaign funds noong 2022 elections mula sa mga sindikato ng droga at pogo operators. Una na itong pinasunungalingan ni VP Sara. At kanina, muling iginiit ng kanyang abogado na hindi kilala ng bise si Madriaga. Tinawag din nilang politically motivated ang mga akusasyon nito. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact check or did a background check on Madriaga and his claims, and that's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote-unquote, for the impeachment against VP Sara. May kasama rin kaninang 5 testigo si VP Sara.
Meron ding certification mula sa Office of the Vice President, Department of Education at Vice Presidential Security Group na magpapatunay na hindi nila nakatrabaho o naging bahagi ng tanggapan si Madriaga. Disyembre nung nakaraang taon nang ihain ni Madriaga ang kanyang affidavit laban sa bise. Ginamit yan sa 4 impeachment complaint laban kay VP Sara. Tanong ng marami, kung hindi totoo ang affidavit, bakit ngayon lang pumalag ng formal na kaso ang bise? Noon kasi ang paniniwala niya, katulad din ng paniniwala ni Pangulong Duterte noon na karapatan ng tao na mag-file ng kaso. So hayaan na lang. Enero pa raw sana nais maghain ng reklamo ng kampo ni VP Sara laban kay Madriaga. Pero dahil sa dami ng trabaho, kaya mariin na lamang niya tinatanggi ang mga akusasyon nito noon at handa na lang sanang harapin ito sa proper forum. Babala naman ng kampo ni VP Sara, ang paghain nila ng perjury ay umpisa na raw ng paghahabla nila sa sinumang malisyosong maninira sa bise nang walang basehan. VP Sara will not take sitting down any more malicious accusations against them. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment. Sagot naman ng kampo ng nagpakilalang bagman ng bise, in good faith at totoo ang lahat ng kanyang sinabi sa affidavit. Ang paghahain daw ng criminal complaints na nagsumiti ng affidavit ay hindi naman nasagot sa issue ng paggasta ng confidential funds ng bise. Hindi raw dapat ito matabunan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez ng SPY. Aminado si Davao City Mayor Paulo Duterte na hindi sila kampante sa magiging resulta ng naging confirmation hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Git ng alkalde, hindi raw sumunod sa tamang proseso ang ICC sa pag-aresto sa kanyang ama, kaya hindi raw niya pinagkakatiwalaan ang mga desisyon nito sa kaso ni Digong. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution. I do not trust this thing that you call the ICC. Wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. Nahaharap sa 3 counts ng crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa madugo niyang war on drugs dito sa Pilipinas. Una nang sinabi ng isa niya pang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi na sila umaasang makakauwi si Digong sa Davao. Pero kung sakaling ang hindi katigan ng ICC ang dating Pangulo, ito ang masasabi ni Pulo. We're always prepared. We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. You know? It's politics. Most of it is politics. Balikan natin ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Kahapon po, tumaas ng halos 2 piso ang presyo ng gasolina. At ayon sa Energy Department, nagbabadya pa ang patuloy na pagtaas sa mga susunod na linggo hanggat may krisis sa gitnang silangan. Magmula po ng simula ng bombahan sa Iran, sinara na kasi ng Iran ang Strait of Hormuz. Bakit mahalaga itong makitid na daanan na ito sa pagitan po ng Iran at ng United Arab Emirates? Ito lang kasi ang lagusan ng Persian Gulf palabas po ng Gulf of Oman papunta sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung isara po yan, saan dadaan ang mga barko papuntang Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar at ang United Arab Emirates? At higit sa lahat, dito po dumadaan ang 25% ng langis at liquefied natural gas ng buong mundo. 17 million barrels per day sakay po ng mga super tankers. At halos lahat ng langis na ginagamit ng Pilipinas dyan po dumadaan. Ang problema, napakadali para sa Iran na ipasara yung Strait of Hormuz. Kita naman po ninyo kung gaano kakitid, 39 kilometers mula Iran hanggang sa UAE. Ang mismong shipping lane, wala pang 3 kilometro ang lapad. Ito pa ang problema. Nagkalat yung mga Iranian naval at air bases sa lugar, pati sa mga isla na nasa daanan pa ng mga barko. Halimbawa, ang tanker po na lalabas ng Persian Gulf ay dadaan malapit po sa Siri Island na hawak po ng Iran. Ito po yun, yung nasa sulok, yung malit na isla doon sa sulok ng iyong screen.
Ito pong Siri Island, yung nasa baba. Ang Siri Island kasi nilagyan ng Iran ng air at naval base at merong anti-ship na Silkworm at Raad missile launchers. Lagpas naman dyan, yan po, ang barko ay dadaan naman sa pagitan ng dalawa pang Iranian-controlled islands na meron ding mga air and naval bases, ang Abu Musa at ang Greater Tunb Island. Ayon na rin sa Iranian state media, naglagay ang Iran ng missile system sa Abu Musa at Greater Tunb. Liban po dyan, meron din silang mga base para sa kanilang fast attack missile boats sa mga islang yan. Pagdating naman sa pinakamakitid na bahagi ng Strait of Hormuz, nandyan po yung Larak Island. At the very least, meron po itong Chinese-made Silkworm anti-ship missile systems. Pero ang talagang panganib ay galing po sa Bandar Abbas, yung nasa taas. Yan po nasa Hilaga, isang major air at naval base. Nasa Bandar Abbas ang main naval base ng Iran at headquarters ng kanyang naval forces at mga missile units. Dito po tinetesting at binubuo yung mga cruise missiles ng Iran. Sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies noong 2014, kritikal ang mga Iranian base na ito dahil napakadali po nilang ipasara ang Strait of Hormuz. Ang buong daanan kasi ay sakop ng missile range ng mga Iranian bases na yan at playground po ng kanilang mga fast attack missile boats. At yan po ang malaking problema ngayon ng Pilipinas. Dahil umaasa lamang tayo sa Middle East oil, hanggat sarado ang gripo, magmamahal ang bawat patak ng langis. Pumalag na si Sandara Park ng 21 sa akusasyon sa kanya ng co-member na si Park Bom. Never daw siyang nagdroga. I have never used drugs, quote-unquote. Yan ang mensahe ni Dara sa kanyang IG story. Sabay sabi kay Bom ng I wish her well. Napansin din ng netizens na in-unfollow ni Dara si Bom sa Instagram. Si Bom naman, tanging ang K-drama superstar na si Lee Min-ho na lang ang pina-follow. Nag-ugat ang isu sa akusasyon ni Bom sa kanyang deleted IG post na ginawa umano siyang panakip-butas noon sa pagdodroga umano ni Sandara. No comment pa si Bom sa statement ni Dara. Last 2024 lang nang mabuo ulit ang K-pop sensation na 21 with a comeback concert. Susunod, TNBS driver, sinita ng pasahero dahil nagse-cellphone habang nagmamaneho. Pero ang driver pa ang nagalit. At ang mga kanta sa upcoming album ng BTS sa Arirang, ni-reveal na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakarating na sa LTO ang sagutan ng isang TNBS driver at kanyang pasahero. Nagalit kasi ang driver matapos siyang sitahin na nanonood sa cellphone habang nagdadrive. Narito ang Frontline Report. Ang comment ko sa'yo is nanonood ka kasi habang nagdadrive. And Pinaplas ko lang sa'yo. Pinaplas ko lang. You're scrolling your phone. Ako, wala. At ang pagkakasabi ko lang sa'yo ay, sir, pwede po mag-focus tayo sa pagdadrive. Ang tagal ko na nagdadrive. Walang nagpapatinag at parehong may paninindigan ang driver at ang babaeng pasahero na yan. Ikaw, sasakay ka lang naman dito. Wala kang pakialam kahit Wag mo ko sigawan. Wag mo ko sigawan. Nag-comment lang ako dahil you're scrolling on your phone while driving. Wala ka nang pakialam doon. Kalat na sa social media ang video ng pagtatalo ng dalawa. Kwento ng pasaherong si JP Espino, papunta raw sila ng airport ng Biyernes, kaya sila nag-book ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Habang nasa biyahe raw sila, napansin niyang panay ang sulyap ng driver sa cellphone niya at nanonood ng video. Mahinahon naman niyang kinausap ang driver. So parang sabi ko, distracted na talaga si kuya, kailangan ko na magsalita. So nagsabi ako sa kanya, sa takot, kinuhanan niya na ng video ang pangyayari. Ang punto ko lang dito ay yung safety ko. Safety. You're been scrolling sa phone habang nagdadrive tayo. In the first place, at kaya ang sinabi ko lang, nakikita mo ang bagal ng takbo ko dahil traffic.
Ayon kay JP, bago pa man siya makasakay ay distracted na ang driver dahil nang hawakan niya ang handle ng pinto ng kotse, bigla raw itong umandar. Nagsorry raw ang driver noong una, pero naulit lang din. Tapos may part na pinapababa niya ako, sinisigawan niya ako, bumaba daw ako kasi kanya daw yung sasakyan. So natatakot na ako. After nun, tumahimik na lang ako, tapos hinintay ko. Sa ngayon, wala nang balak magsampa ng reklamo ang pasahero. Pero nakarating naman sa Land Transportation Office ang insidente. Malinaw raw na binastos ng driver ang pasahero. Kita naman natin na medyo may kabastusan yung driver, na alam naman niya na babae yung sakay niya, ganun pa yung paggawi niya. Ayon sa LTO, posibleng nilabag din nito ang anti-distracted driving. Maaari raw maglabas ang LTO ng show cause order laban sa driver para humarap sa kanilang tanggapan at ipaliwanag ang nangyari. Pwede pong ireklamo sa amin sa LTO. Basta po valid yung reklamo at mabigat. Kung meron sila napakitang video na may maling paggawi yung TNVS kahit hindi nagreklamo, pwede naming aksyonan. Kailangan lang meron tayong ebidensya. Kung mapatunayang may sala ang driver, posibleng masuspinde o makansela ang lisensya niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Posible raw na maramdaman sa Abril ang epekto ng singil sa kuryente ng sigalot sa Middle East. Ayon po sa Meralco, bagamat hindi sila kumukuha ng kuryente mula sa mga planta gumagamit ng langis bilang panggatong, posible naman tumaas ang presyo ng natural gas kapag tumaas ang crude oil sa pandaigdigang merkado. Idagdag pa riyan ang pagtaas sa demand ng kuryente kapag pumasok na tayo sa panahon ng tag-init. Tiniyak na Meralco na sapat ang supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Sa post naman sa X, sinabi ni Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan na nire-review ng kumpanya ang magiging epekto ng presyo ng natural gas, coal at diesel sa singil sa kuryente. Nanawagan din siya sa publiko na magtipid muna sa kuryente habang patuloy ang sigalot sa Middle East. Si Meralco Chairman Manny Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Abangan, estudyante sa Dumaguete City to the rescue sa kapwa estudyanteng walang partner sa performance. At Nations Mutya, Ashton Olviga, nakapalitan ng katawan. Si Rufa Mequinto sa isang new series. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. What if magpalit ng katauhan sina Ashton Olviga at Rufa Mequinto? Yan ang bibigyang buhay ng dalawa sa drama anthology na Who's the Boss? Nagkapalit tayo! Bakit masyado makulay yung suot mo? Mukha kang paro. No! Para hindi tayo mahalatang dalawa, ikaw munang gumawa ng trabaho ko. Gaganap si Ashton na young assistant ni Rufa, pero magba-body swap sila. Kwento ito ng self-discovery at ang tunay na kahalagahan ng power. Feeling pressured daw si Ashton, pero idinadaan niya raw ito sa prayers. March 30 na ang streaming ng Who's the Boss sa Viva One. Ito na ang update para sa mga ARMY. Inilabas na ang tracklist ng upcoming arirang album ng K-pop sensation na BTS. May 14 songs yan, kabilang ang title track na Swim, Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA 2.0, Number 29, Merry Go Round, Normal, Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night, Please, at Into the Sun. Sa March 20 na ang release ng arirang album. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid.
At para sa ating papawang pampag-good night, tila napatunayang may totoong organic encounter sa aming i-feature ngayong gabi. Naganap yan sa isang university sa Dumaguete City, Negros Oriental. Walang dance partner ang isa sa mga estudyante sa opening number ng Regional Culture and Arts Festival. Napansin niya ng estudyanteng si Jamaica Gallego, kaya't agad niyang sinamahan ang mag-aaral na wala namang partner. Kahit hindi sila magka-schoolmates, sinubukan pa rin niyang magkasunod o makasunod sa dance steps. Hindi naman maiwasang mapahiyaw sa kilig ng mga nanonood. Sinang netizens sakto sa background music na You Belong With Me ang moment. Hindi nyo kagad ang kahulugan. Ba't kami? Di ba sila? Pag ikaw ang nakita namin na walang partner sa saya. Okay lang. Oo, hayaan ka lang namin. Alam mo kung bakit? Oh, Hindi rin ako marunong sumaya. Okay. Okay lang, pareho naman tayo eh. So, i-rescue kita? Hindi. I-rescue kita. Hindi ako tatayo. Ako, hayaan talaga kita, sir. Kasi Ito, sumasayaw eh. Magaling ka sumayaw. age gap natin, baka Oh my God! Uy, Wednesday na, wala ka pa. Layo niya daw makipagsayaw sa lolo. Kailangan daw. Mano po? Oh my gosh, double whammy. I Guard. can't believe it. I love it. Wednesday pa lang, di I ba? love this week. Tama na. Ay, taga. O, yan po ang kurena si Gwen. Paghimay sa mahalaga headlines. Mahalitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Bataan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Pallas Arceo. Ako na po si Ed Lingao. Walang laglagan sa Frontline Tonight.